Magandang hapon sa inyong lahat dyan. At nakakagalak naman tayo sama-sama ulit para pakinggan ang mensahe ng Panginoon at mailagay niya sa atin kalooban at puso ang kanyang mensahe na ito ay maisagawa natin. And every week, yan ang ginagawa natin mga kapatid. No, we come together in Christ because yan ang kanyang mga nagagalak siya sa pagsama-sama natin at nagiging interesado tayo sa mga bilin, gawain at yung mga gusto niyang mangyari na malaman natin ano talaga ang mga dapat natin gawin sa kaypupurin ng Panginoon. And before we begin, let's just open in a short prayer. Heavenly Father, we give you thanks, praise, and glory. The opportunity na ibinibigay niyo sa amin lahat na kami makaharap sa iyo at tanggapin kami bilang inyong anak at buhusan kami ng biyaya, grasya ng inyong pagmamahal na kami gabayan ninyo sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon at sa mga sitwasyon. Ilagay niyo sa aming puso ang dapat namin gawin, ang inyong katurungan ninyo. And Lord, that we ask also for protection, Lord, and during this season of a lot of uncertainties, Lord, may you always be there for us at ilayo niyo kami sa mga sakit, mga pinsala na hindi niyo kanais-nais para sa amin. At protektahan niyo rin ang aming mga pamilya na kami ay makapaglakad ng abante sa inyong liwanag at makakipagkilos ang Espiritu Santo ng malaya sa aming isip, kalooban at katawan. In your name, Heavenly Father, Jesus Christ, we praise you, give you all the glory. Hallelujah. Amen. Good afternoon, everyone. It's very nice again to be here. And today's topic is something about prayer. And it's a very interesting topic kasi ipagpe-pray din natin itong bagyo ay medyo dumaan na. Kasi dito ngayon sa atin, medyo merong kulog, kidlat, medyo malakas ang ulan. Pero, you know, our connection, internet, electricity, and we pray that God allow that we will be able to receive His blessings and His message ngayong araw. And ngayon, natatalakayin natin ngayon ay napakasimpleng bagay lang. It's about, I'm praying for you. Madalas sinasabi natin na, kapatid, pag-pray kita, huwag ka mag-alala. Mag-pray tayo. And nakakapagbitaw tayo ng ganong salita. Napakadali. Magsabi, ay, pag-pray kita, walang problema. You know, and every time we do that, nagiging habit na rin. Baga tayo mali, sige pare, ingat ka dyan ha. Oo, may pag-pray mo naman ako kapatid. Oo, pag-pray kita, ikaw pa eh. Mahal na mahal kita eh. You know, yung mga ganong salita, napaka-importante yung sa tao. Lalo na kung talagang inaantay niya at in-expect niya, at saka yun ang hinihingi niya, talagang kailangan niya ng prayers. Lahat tayo, we need prayers. Everybody, including myself and everyone. Because that is something that allows us to connect to the Lord in a very intimate way. Yan yung parang pinaka-ultimate na connection, pangungusap sa Panginoon is through prayer. And do you know that prayer is very unique? Kasi hindi ka pwedeng makipagkwento sa kapwa na para ka nagpe-pray. And prayer is only for the Lord, a special way, yung isang napaka-special na paraan sa pag-connect sa Lord. Hindi naman pwede kayo mag-usap na tayo-tayo na para tayo nagdadasal. Di ba? Pare, mahal na mahal kita, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa buhay mo, basta nandito ako ang iyong ama. Kung gusto mo mag-aaral ng ganitong kurso, ako ang magagawa ng paraan para sa iyo, anak. Can you imagine kung ganyan ang kakausap? Tapos yung ama, yung anak, sasagot sa tatay, mahal kong ama, alam ko, at pinupuri din kita, tatay ko. Dahil napakasipag mo at mahal nyo kami. Can you imagine kung ganun tayo nakikipag-usap sa bahay, pati mga kaibigan, mahal kong kaibigan, tumuloy kayo sa aming tahanan. Di ba parang, hindi pwede. So that's why prayer is a very, very unique way, or talagang yung style niya talagang, it's only for God. Kaya pag tayo magpe-pray, hindi biro yan. It's not something that we just say out of our mouth, pare, ako bahala sa'yo, pagpe-pray kita, huwag ka mag-alala.
Tapos, hindi po naman kasalanan. Dahil, siyempre, preoccupied tayo sa mga gawain, sa mga araw-araw, sa trabaho, sa bahay. Minsan, talaga, nakakaligtaan natin na nangako ka sa isang tao na ipagpe-pray mo siya. Hindi mo namang sadyang kalimutan na huwag ipag-pray. Talagang intensyon natin, tari, ipagpe-pray kita. Kaya lang, pag alis mo, nakita kayo kunyari sa supermarket o sa labas ng bahay ninyo, pag-uwi mo, nawala sa isip mo, siyempre, yung tao, nag-expect, pagpe-pray ako ni kuya ganito, ipagpe-pray ako ni pastor. Tapos, nakalimutan dahil ipag-pray, dahil sa mga sitwasyon na nangyayari. Kaya, napaka-importante na pagka alam mo ang dapat mong gawin at hindi mo naigawa. Kasi sinabi mo, pinaasa mo, huwag ka mag-alala, bahala sa'yo. Pero hindi mo nagawa, kasalanan ba yun? Ano bang sinasabi sa Bible? Examine natin itong berhikulo na to. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Ang ibig sabihin nito, kung alam mo yung dapat mong gawin, alam mo yung katotohanan ng isang bagay, at alam mo yun, at yun ang dapat mong gawin, pero hindi mo ginawa, kasalanan pala. Ayon sa James 4:17. So kung meron akong sinabi sa tao, na pinaasa ko yung tao, akong bahala sa'yo, pagdating ng sweldo, tulungan kita, bigyan kita ng ganitong pera, sige, ito yung pang-hospital ng anak mo, kapatid mo, o whatever it is, na pinangakuan mo dun sa tao, at hindi mo ginawa, kahit hindi mo kasalanan, yung nagtatrabaho ka rin, wala ka ng trabaho, di ba? May nangyari din sa'yo, na nagkasakit ka rin, kailangan mo yung pera, yung dapat pera na ibibigay mo dun sa tao, napunta sa paggagamot mo rin, hindi mo kasalanan, hindi mo naman expected yun. Sige, your heart and mind is really talagang desidido ka. Tulungan kita. Kaya lang may nangyari. Paano ba yun? Hindi kasalanan yun. Well, ito ang sinasabi, kung alam mo, dapat mong gawin at hindi mo ginawa, ay kasalanan, ang dapat kong gawin, tulungan siya. Kaya lang, wala akong trabaho, nasunog yung kumpanya namin. Tinamaan ng kidlat, tumapoy, wala na. Kasalanan ko ba yun? Ano ang sinasabi ni Lord tungkol sa mga ganyan? Doon muna tayo lang sa prayer. Pag sinabi mo sa tao na magdadasal kita kapatid, pero hindi mo nagawa, ang ginawa mo sa tao, ito ang ginawa mo sa tao, binigyan mo siya ng false hope. Kasi, if you tell someone na gusto mo siyang pagdasal, mananalangin ka para sa kanya, pero hindi mo ginawa, para mo pinaasa sa wala. Kahit alam nung tao na nakalimutan mo siyang ipag-pray, o kaya naging busy ka, nakakaligtaan mo, pero talagang intention mo ipag-pray siya, binigyan mo ng false hope. Parang pag-asang hindi talaga matutupad. Di napakabigat nun. Kahit di alam nung tao na gano'n na nangyari sa kanya, nangako ka, pag-pray kita, hindi natupad, hindi naman alam nung tao kasi wala na kayo. Ang iniisip niya, ay pinagpe-pray ako ni kapatid. Hindi naman pala nangyari. Di ba? Nandiyan na ang Panginoon ng makikialam. Sasabihin ng Panginoon, anak ako nang bahala sa'yo. So very, very napaka-importante at napaka-sensitibo ng Panginoon. Lalo na kasi when you pray tungkol sa Panginoon yun pag nagpe-pray ka, saan pupunta yung panalangin? Siyempre sa Panginoon, saan tatanggap nun? Dahil, siyempre meron kang inaalay sa Panginoon na salita, na merong gustong mangyari. Ang Panginoon ang gagawa ng paraan para mangyari yung hinihingi natin sa Kanya. So the center of the prayer is God. Pag nakalimutan mo ngayon na pinangako, para mo rin binigo ang Diyos. Kasi yung Diyos nag-aantay yun, lalapit yung anak ko sa akin, nangako siya kay ganon sa tao na yon. Hindi nangyari kung saan napunta. May issue na tayo sa Panginoon ngayon. Magkakaroon tayo ng issue because the prayer is going to really directed to the Lord. Kanino ka ba nagpe-pray, di ba sa Lord? Yung tao, channel siya ng prayer mo, makarating sa Panginoon. So, ang ultimate recipient ng prayer is addressed to the Lord. It did not happen. So, binigyan mo ng yung tao na pag-asa na hindi matutupad. Kasalanan mo o hindi natupad yung intention.
Anong yun ang epekto sa Panginoon noon, sa kalooban ng Panginoon? Baliwala lang. Busy naging busy. Okay lang, walang problema yan. You think that is how God will respond? Examine natin ng reaksyon ng Panginoon sa ganitong mga sitwasyon. Let no one deceive you with empty words. For because of these things, the wrath, ang galit, the anger of God comes upon the sons of disobedience. Disobedience yun eh. Bakit? Nagsabi ka, i-pray kita. Hindi mo ginawa, hindi mo sinunod. You are being disobedient to yourself. Pinaasa mo yung tao, ipapapray mo, narinig ng Panginoon yung pangako mo, walang nangyari. Okay lang bro, walang problema yung anak. Ganun ang reaksyon. A lot of us, mga kapatid, hindi natin talaga masyadong binibigyan ng diin o seryoso yung salitang, pag-pray kita, huwag ka mag-alala dyan. Alam mo, pag sinabi mo yun, doon mismo pag-pray mo na. Kapatid, may problema ka. Goodbye, pare. Alis na tayo. Salamat, ha. Enjoy na enjoy ako. Pwede ba kitang ipag-pray kasi para mawala yung lagnat mo or whatever? Pray mo na yun. Lord, heal this person, Lord. I declare healing. Amen. Huwag mo nang patagalin. Ngayon, kung hindi mo sure kung baka makalimutan mo, huwag ka magbibigay ng salita. Do not commit yourself to something, especially in prayer, pag alam mo medyo hindi matutupad. Baka maging busy ka or there's a lot of things in your mind. Don't promise. Mas mabuti pa yon pagdating mo sa bahay, naalala mo, naalala ko pala yung pinuntahan natin, kaibigan natin, ano? May pinagdadaanan. Kaya pag-pray natin bago makalimutan, mas gusto pa ng Panginoon yon. Then the Holy Spirit will move. Because empty words, ayaw ng Panginoon empty words. Empty words yung nangako ka, nagsabi ka, umasa yung tao. Once yung tao umasa at pinaghawakan yung salita mo at hindi natupad, your words are empty and it becomes a lie. Nagsinungaling ngayon. Whether intentional or hindi. Ganon ka-importante ang ating salita. Kaya nga sa Bible, we will be acquitted or become guilty when we are being judged by God by the words we say. Napaka-importante ng salita. We talk every time. Preaching is very sensitive. When we share God, when we speak about God, when we tell about God, when we discuss Scripture about God, and we do not do it, it becomes just empty words. Then God is being insulted, and we do not honor, we do not glorify, we do not give reverence and respect to the Creator who gave us the ability to share His goodness through words. So, anong nangyayari? Nagagalit ang Diyos. Now, why nagagalit ang Diyos pag empty words or yung salita natin wala sa ayos? Sapagkat, the Bible says our words can either build or destroy. Nakakagawa, nakakasira. Pero ang word, salita, na binibigay ayon sa ating panampalataya, ay powerful, may puwersa. Ang salita na galing at binigay ayon sa ating panampalataya sa Panginoon ay may lakas. God listens to every word we speak. Kaya nga sinabi niya, nahuhusgan ko kayo sa mga binibitawan ninyong salita sa kapwa at sa bawat isa. Lalo na nangako ka sa Diyos, Lord, hindi ko na gagawin. Ayoko na, hindi na ako magbibisyo. Hindi na ako inom. Huling red horse ko na to. Huling ganito ko na to. Ayoko nang uminom. Minsan-minsan na lang pag okasyon. Nangako ka sa Panginoon. Naririnig ang Panginoon. Nagalak siya. Hindi mo ginagawa. So, nagsisinungaling ka sa Lord. So, do not just impulsively mangako. Hindi ko na gagawin ito, Panginoon. Sorry kapatid, hindi ko na ulitin to. Hindi ko lang uulitin sa'yo, hindi ko na uulitin kahit kay Nino. Ganun yung Christian heart dapat natin. Kasi ang words natin, itong nangyayari kasi bakit napaka-importante ng salita. When we nakakabitaw tayo ng salita. I tell you, on the day of judgment, people will give an account for every careless word they speak. Ito ha, tandaan natin, kaya nga hinighlight ko yung word na careless eh. Yung careless, hindi nag-iingat. Sorry, nakapagbitaw ako ng salita nang hindi ko sinasadya. Yan, paano pa babawiin? You know, we talked about the mouth
dati, I think last year, how the mouth, yung bibig natin, pwedeng parang apoy, parang dragon. Gumagano'n yung parang bagyo eh. Ganon yung bibig natin minsan. Yung tao parang nadadalo sa hihip nung salita mo. Ang lakas ng salita mo. Parang mukhang, di ba nakakasakit nga eh. Sakit mo magsalita. Kaya nga mag-iingat eh. Eh kasi nakikinig din ng Diyos. Do you know that when you speak bad about a person, pag sinabi mong ganito, ganyan, bad about a person, nagsasabi ka ng hindi maganda sa tao, bakit nagiging kasalanan? Kasi dumarating din sa Panginoon na para mong pinipintasan yung kanyang ginawang tao. You know, we are all made out of the love of God. Which means, napaka-blessed tayo na ay nasa mundo kasi pinili tayo maging tao. Remember, we are made in God's image. Nakalagay yun sa Genesis. We shall make man in our image. So, imahe tayo ng Panginoon. Tayo ang imahe ng pagmamahal ng Panginoon kasi tayo ginawa, iningatan tayo sa paggawa niya sa atin. He took very careful care na bago niya tayo inilagay, katakot-takot na plano, talagang pinag-isipan niya, hinanda ng Panginoon. Bago tayo inilagay sa mundo, hindi lang bigla-bigla, maglalagay ako ng isang tao dyan sa mundong pangalan, si ganito, o yan. Plinaran na yun, kailan ang birthday mo, sino magiging magulang mo, talagang inano niya talaga yan. Hindi naman sa parang pinagsikapan, but binigyan niya ng napakalaking halaga na hindi bigla-bigla. Kaya ingatan natin kasi yung tao na sinasabihan mo ng kung anong klaseng salita ang binitawan mo sa kanya, iningatan din siya ng Panginoon nung siya ay nilagay sa mundo. Kaya pagka meron ka ngayong gustong sabihan ng mga careless word, yung mga careless, yung salitang hindi hindi natin pag-ingatan at tinamaan yung tao, at yung Diyos din ang nasasaktan. Bakit ginaganyan mo yung creation ko? Sinabihan mo pangit. Ang pangit mo, ba't ganyan ang tsura mo? Mayos ka? O sige, sabihin natin, wala siya sa ayos at madungis. Hindi, imbitahin mo. Pare, mainit ngayon, gusto mo mag-swimming tayo? O kaya, ligo tayo sa ulan, o kung ano. Di ba? Become encouraging. Hindi mo kailangan sabihin sa kanya, ang baho ng hininga mo. Bakit ganyan ka? Di ka ba nagsisipilyo? Regalo kailan birthday mo? O, malapit na. O, dinagalo mo ng toothpaste. Tsaka toothbrush, mouthwash. Oh. Bakit ka ganyan? Eh, ginagamit ko rin yan. Di ba? O, baka mainsulto. Tingin mo sa akin, bakit meron bang akong hiningang wala sa akin, binigyan mo ako ng ganitong mouthwash? Eh, ginagamit ko rin yan. Sponsored ako ng ganitong brand, binigay ko sa'yo. We can do things and find ways na tayo makakapag-build up, makakapagtulong sa tao na hindi natin na iniinsulto. Sinasabihan, alam mo, problema mo, ganito, ganyan. Wow. Kasi nga, di ba, careless word. Ayaw ni Lord noon kasi madungis din tayo makasalanan din tayo. Wala namang perpektong tao Kaya pagka yan ang ginagawa natin, parang sinasabi natin, kay kapatinan rin ng Panginoon. Ako lang ang malinis, mabango. Nakikita mo ba to? Dapat lahat kayo, ganito ang katulad ko. Sumunod kayo sa akin. Kasi yun ang nagiging unconsciously, pag tayo ay nakakapagbitaw ng salitang hindi natin sinasadya, na hindi maganda yung dating sa tao, para mong sinasabi sa kanya na, ako mas konti lang ang kasalanan ko kaysa sa'yo. Mas malinis ang tingin ng Panginoon sa akin kumpara sa'yo. Sabi sa Bible, all have fallen short. Lahat fall short for God's glory. Nasa Bible po yun, mga kapatid. Lahat, hindi naman sinabi nung Panginoon o nung Biblia, a few have fallen short. Or little have fallen short. Some have fallen short for God's... Hindi, all. Ayun ang problema ng heart natin. Kaya, pag tayo nangangako sa Panginoon o sa tao, merong nangako ka, nag-promise ka, you are making a promise to God. You are telling that person, God, through that person, na ito ang
nasa puso ko at gagawin ko at talagang tutuparin ko. Bakit? Anong sinabi ng Bible? When you make a vow, ito na nga, pangako to the Lord your God. Pag nangako ka sa tao, naririnig ng Panginoon yung sinasabi mo sa tao na yon. Pag sinabi mo sa kapatid, asawa, love kita, huwag kang mag-alala. Darating sa Panginoon yun. Yung puso mo, hindi mo naman talaga love. May kailangan ka lang eh. Kaya ang bait mo, di ba ganun tayo? Pag may kailangan, ang bait eh. Bango. Talaga, may konti ka pa, may 100 ka ba? Kasi kailangan ko eh. Di ba? Hanggang mahal. Kahit luma yung pera, okay lang. Salamat. Kung wala ka, yung talagang best friend kita eh. Ang dami ng sinasabi. When you make a vow, and you tell something to a person, God is listening to what you are saying. And He is affected, naapektuhan ang Panginoon sa mga salita na binibigay natin sa kapwa natin, sa mga kapatid, sa mga ating mga Christian na kapatiran, naririnig ng Panginoon yan. At nag-aantay ang Panginoon, kung ngayon, anong gagawin mo? Tutuparin mo ba sa pangalan ng Panginoon yung pinangako mo doon sa tao na yon? Ito ang examinin natin. So, the Lord your God demands. Hindi nakikiusap ang Panginoon. Sabi niya talagang kailangan, wala kang choice, that you promptly fulfill yung pangako mo. Tuparin mo yung pangako mo. Kasi, pag hindi mo ginawa yan, guilty ka sa kasalanan. Biro mo, pag nangako ka pala, kahit na maliit na bagay, yung salitang, akong bahala dyan, huwag ka mag-alala. Ayan. Mag-iingat tayo. Ilang beses tayo nagsasabi ng gano'n, nangolekta tayo ng salitang, kasi ang Lord, sinusulat niyan eh. Ilang beses na sinabi ito, mula nung naging tao tayo hanggang sa panahon ngayon, ilang beses na yung taong napangakuan natin, hindi natin natupad yung sinabi. Akong bahala sa'yo, atin kita. O kung wala kang pera, lapit ka lang, akong bahala sa'yo. Pag nagte-text na, wala na, nagpalit na ng number. Hindi na makita yung tao. Di ba? Nagtatago na. Ano nangyayari? You will be guilty. Pero meron din naman ang Panginoon grace. Kaya nga, ang Panginoon puno-puno ng grasya. Puno-puno siya ng pagpatawad sa atin. He is a very understanding God. Kasi sinabi niya, pero however, hindi kasalanan pag umiiwas tayo sa mga pangako. So pag hindi ka nangako sa tao, kahit yun nga eh, hindi ka nangako sa tao nagpe-pray. Mabuti pa sabihin mo, ipaalala mo na ipag-pray kita. Mas maganda pa yun eh. Alam mo, nagmamadali ako, hindi kita mapag-pray ngayon kasi, pero sige, sisikapin ko, huwag kong kalimutan, ipaalala mo sa akin. Di ba, i-message mo ako sa Facebook. Mag-post ka. Pastor, sabi mo, pag-pray mo ako, nag-pray ka na ba? Ay, salamat, pinaalala mo sa akin. That is okay. Kasi honest ka eh. Baka makalimutan kitang ipag-pray, ipaalala mo. Or kaya yung kasama mo, kung sino yung kasama mo, i-remind mo ko, nangako tayo, ipag-pray natin. Or you can even assign the prayer. Kapatid, ikaw na kaya mo mag-pray. Huwag mo kalimutan din, busy ako, maraming nasa aking iniisip. And that is why God is very, very important. Huwag kang mangako sa Kanya, sa Panginoon. Kasi pag nangako ka ng prayer sa isang tao, nangangako ka sa Panginoon eh. Kasi yung prayer para sa Lord yun eh. Siya ang pinapakilos mo ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin mo dun sa tao. You are requesting God to do something for the person that you are praying for, galing sa kalooban mo kasi naaawa sa Kanya, mahal mo siya. Yung Kanyang pag-bless ng Panginoon, mabe-bless ka rin. Gagang ang kalooban mo. Salamat kapatid. Tinulungan ka ni Lord. Ay, praise God. Maganda rin ang pakiramdam mo. So there is a unison. Konektado lahat yun. Nagbitaw ka ng prayer sa tao kasi merong gustong mabuting mangyari sa kanya. Kumilos ang Panginoon, narinig. O di tatlo kayo. Ang Panginoon, yung pinag-pray mo, tsaka ikaw. Angat. Yes, Lord. Praise God. Hallelujah. Ayun ang maganda. Kaya napaka-important. God is very, very particular and sensitive when you say, I'll pray for you. Because you are bringing God into the picture. Pag sinabi mo, mananalangin ako para sa iyo, kapatid, huwag ka mag-alala, kaibigan. Kahit sino pa. Kahit di mo kilala. Hinihilo mo ang Panginoon doon na gusto mong mamagitan siya sa inyong dalawa. Siya nagiging tulay, kaya cross.
Nakakatawid yung panalangin mo. Kasi ganito yan, pinag-pray mo yung tao. Bago dumating yung prayer sa kanya, yung prayer actually, yung ginagawa niya, inaangat mo muna sa Lord. Kasi siya ang kikilos eh. So yung prayer, hindi yung dinala mo sa tao, yung prayer, bumanda, tumalbog, punta sa Lord. Nag-pray ba? Ano itong prayer na to? Hindi naman ganun yun. When you pray to a person, yung prayer mo, pupunta muna yun sa Panginoon. Siya muna ang a-absorb ng prayer. Kasi siya ang kikilos eh. Hindi naman yung tayo nakaantay lang sa kilos ng Panginoon. Nagre-request ka. So when you pray, you close your eyes and you lay hands on a person, you are communicating to God directly about that person. Naiintindihan ba natin? Kaya pag nagsabi, I'll pray for you, ang unang-unang nandyan ang Lord. Nakatingin. Kukunin niya ngayon yung request mo. At yan, gagawin na niya ang gusto ng Panginoon para doon sa taong pinag-pray mo. Siya ang magbubuhos. So yung prayer, tandaan mo, pag nagpe-pray, hindi yung nagpe-pray ka, sa tao na yun, Lord, tinong pinag-pray ko. Tapos yung prayer na yun, narinig niya, kukunin ni Lord, ano ba itong prayer? No, of course not. When you kneel down and you pray for the person, the first recipient of that prayer is God. Jesus will be the one to be listening. Opening your heart, you are connecting yourself to God. The third party is just waiting. Nakaantay lang yon, yung gagawin ng Panginoon. So when you're praying, you're communicating to God in behalf of that person. Ngayon, ano bang ibig sabihin yan? The Bible teaches that it is better not. Masama ang panahon, masama din ng mic. Anyway, tuloy natin. The Bible teaches that it is better not to promise. Di ba? Bakit? Than not to keep a promise. Kung hindi mo kayang ipatupad ang pangako, huwag kang mangako. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Okay lang sa Panginoon yun. Hindi ka nangako eh. Hindi ka pagtitintangan or God will not take it against you. Hindi niya, bakit di ka nangako sa tao na yun, ipag-pray mo. Baka marami akong pressure, yung heart ko, Lord, hindi pa hinug para ipag-pray. Ganon, may struggle, Lord. Kailangan talaga malinis, maganda. Yung sitwasyon ng puso ko, Lord, may sakit. Ano yung intindihan ng Lord yun? Nasa Matthew 5:37. Bakit? Kasi a promise, alam ni Lord. Bakit yun ang sinabi niya? Kasi alam niya ang pangako, mahirap talagang tuparin. Kasi nakakapagbigay ng maraming obligasyon. Pag marami ka ng mga pangako, hindi mo na naalala kung ano yung mga pangako mo sa dami. Alam mo, para sa'yo. Ikaw din, kaibigan, walang problema, ikaw pa. Ang dami nang nangako. Ano ba yung pinangako ko dun sa pinsan natin? Nakalimutan mo na, ganito. Wala na. You will not be able to keep all of them. Simply keep what you say without making promise. Sige kapatid, subukan ko. Sikapin ko. Naku, hindi ko mapapangako kapatid na pag-pray kita, pero sikapin ko. Padalang kita ng text mamaya. Mabuti pa yung ganun. You're becoming honest. You are accepting your weakness. You are telling the Lord, Lord, I have good intentions. But I am afraid that because of my limited ability and I always fall short for your glory, I may commit sin. Baka nakakagawa na ako ng kasalanan sa mga pangako ko na yung iba hindi ko matutupad kasi alam ni Lord ang kakayanan natin. Ito kasi yung sitwasyon. Bawat isa sa atin, alam ng Panginoon ang ating kakayanan. Abilidad. Kaya kung tayo bitaw ng salita, empty words, yun nga yung nasa verse kanina, mga salitang walang laman, tapos sa dami ng pinangako mo, walang natupad. So, anong ginagawa mo? It becomes a lie. Para ka din nagsisinungaling. Binobola mo na yung tao. Hindi mo sadyang bulahin, pero naging ganoon ang resulta kasi sa 10 taong pinangakuha mo na mananalangin ka, nakalimutan pati pangalan. Sino ba yung nakilala natin? Sabi ko, ipag-pray ko. Pati yung kasama mo, hindi ko alam, Pastor, sino nga pala yun? Ano na gagawin natin? Balikan natin. Sino yung babalikan mo? Hindi nga natin maalala kung sino eh. Ayan na. Mag-sorry ka na kay Lord. Lord, kaya nga anong sinabi ni Lord pag ganitong sitwasyon para tayo nag-iingat? Ito ang sinabi ni Lord.
Just a simple yes, I will, or no, I won't. Anything beyond this is from the evil one. Anong mahirap intindihin dito? Simpleng, pagpipray kita. Oo, pautangin kita. Oo, gagawin ko, kapatid. Oo, walang problema, sabihan mo lang ako. Or I won't. Naku, hindi ko kaya. Naku, hindi ako handa ngayon. Naku, hindi ko mapapangako sa'yo. Diba? It is something definite. Ibig sabihin, huwag natin magbibigay ng false hope. Kasi pag tayo nangako sa tao, lalo na about prayer, about helping the person, about discipleship, anything that concerns God, basta ang Panginoon ay involved. Lahat naman ng bagay involve ang Panginoon eh. Sa paggising pa lang natin, pasalamat sa Panginoon, ginising niyo ako. Kaya a simple yes or no is enough. Kasi pagka anything beyond that, anything kung ano ba yung merong dinagdag pa, yes, I will, akong bahala sa'yo, ako pa, ikaw pa, best friend ko, hindi naman kita pwedeng makalimutan, anytime, pwede, asahan mo lang ako, kahit tulog ako, gisingin mo lang ako, kumatok ka, nandyan ako. Pag magbabakasyon ako, sasabihin ko sa'yo kung anong hotel yung aking check-in para pwede ka mag-long distance sa akin pag kailangan prayer. Talaga, di ba? Ang dami ng dinagdag. Ano na yan eh? Para mo ng evil one. Dinadagdagan na eh. Kaya, alam mo, minsan ako rin kinakabahan pagka yung mga, kunyari, gano'n, pag-pray mo nga ako, pag-pray mo naman ako, kapatid, pastor, ikaw pa, anytime, basta ikaw, pag-pray ko, kinakabahan na ako, gano'n. Hindi ba pwedeng, sige, pastor, sikapin ko na mapag-pray din kita. Be honest with our Christian brothers and sisters. If you feel that you are going to have a hard time praying for somebody kasi sinaktan ka, naiinis ka, hindi mo siya ready ipag-pray, aminin mo sa Panginoon, Lord, humihingi ng prayer itong taong ito, nahihirapan akong ipag-pray kasi may conflict kaming dalawa. I-heal mo, Lord. Pagalingin mo yung conflict namin, yung away namin. Para pag nag-pray ko siya, I can pray with gladness. Yun nga eh. Yun ang gusto ng Diyos. Pag nag-pray ka, you pray with delight. Nagagalak ako. I am so happy and glad. I am praying with gladness. Diba? Yun. Nagagalak ako. Kaya yung pray is a prayer. When you pray with joy. Paano ka magpe-pray kung inis, nakalimutan? Pag, Heavenly Father, itong taong ito ikaw na ang bahala kasi napapagod na rin ako. Dapat magandang prayer, Lord, salamat, Panginoon, binalik mo ako dito sa taong ito na kahit na nahirapan kaming relasyon namin, nagagalak ako sa inyo, Panginoon, biyaya, buhos sa inyo ng grasya. That is the kind of prayer that Jesus expects from us. Yes, I will pray on our own. Now, what else did God say about promises? When you make a promise to God, don't delay. Ito nga yung sinasabi. Don't delay in following through. For God takes no pleasure in fools. Sige, pag-pray kita mamaya, ka mag-alala, di ba? Bye, nice meeting you, pare. Shake hands pa. Okay, may high five pa. Kung ano-ano mga siko-siko, ganyan. Pag-pray kita, nawala na. Pagdating pa lang dun sa pauwi na, na nga yung pangalan nung nakilala natin, sabi ko, pag-pray ko kasi may prayer request pa. Kung may prayer request pa yung tao, pwede mo ba kayo pag-pray sa pastor kasi ganito na lang problema? Ang haba. Walang problema yan. Wala na, nakalimutan na. So, for God takes no pleasure in fools. Keep all the promise you make to Him. Kaya nga ito nga sinasabi ni Lord pag tayo nangako sa prayer sa isang tao, ang pinapangakuan mo yung Diyos. Kasi gusto mo pakilusin yung Diyos. Okay, kahit di ka nag-pray, nakalimutan mo, gumaling yung tao. Halimbawa, ito kasi yung ibig sabihin ng ganito Kaya nga, sabi nga niya ng Panginoon, God, hindi talaga nagagalak ang Panginoon sa mga words na walang ibig sabihin. Kunyari may tao, alam ng Panginoon, itong taong ito, kailangan ng prayer. Para siya bumalik. Sinabihan mo ngayon, kapatid, pag-pray kita. Nakalimutan mo yung pag-pray. Pagkatapos dumaan ng ilang panahon, gumaling.
Okay? Siya, alam niya na ikaw lang ang kaibigan niya, kausap niya kasi nasa isang lugar siya na walang tao, biyudo na, whatever. He is alone in his life. Kaya, ikaw na lang ang inasahan niyang nanalangin para sa kanya. Nakalimutan mo. Pagkatapos ng ilang linggo, buwan, nabalitaan mo, gumaling na yung sakit. Dinext ka, Pastor, salamat sa prayer mo. Sino to? Sino po yung sila? Di ba? Ha? Ay, nako, si kapatid ganyan. Oy, oo, walang anuman. Ikaw pa lagi nga kitang nasa isip Salamat, Pastor. Pero alam ng Diyos, nakalimutan ko yung pag-pray. Ano sasabihin ng Panginoon sa akin? Hindi na, Pastor. Iba na yung salita niya ngayon. Hindi ba? Hindi ko nakalimutan How do you think God will... Pero pinagaling ni Lord. So ngayon, yung tao, inisip niya, gumaling siya dahil sa pag-pray ko dun sa tao na yun. Pero alam ni Lord, hindi ko ginawa. Si Lord na lang ang kumilos para turuan ako ng leksyon. Well, hindi ko pa naman nagagawa yun. Kaya pag-pray nyo sa akin, ako, ngayon akong prayer sa inyo ngayon na hindi mangyari sitwasyon na yun sa akin. Ay, mahirap naman Anong nangyari Pastor? Wala na kayo sa Facebook Live. Wala na, hindi na tinamaan ng kidlat kasi nangangakay pag-pray. Kaya nga, after every service, talagang dapat ipinagpe-pray ko na kayo. And I don't know all your names, but alam ni Lord yan, na pag sinabi tayong lahat, Lord, itong mga taong nasa harap na, kami po, Panginoon, nasa harap ninyo. Biyaya po. So, mag-iingat tayo. Bakit? Anong nakalagay dito? Kasi if we, it is better to say nothing than to make a promise and not keep it. Ecclesiastes. Alam niyo ba na kasalanan yun? Na pag nangako ka sa Diyos, through the person, akong bahala sa iyo. Gagawa ako ng yung prayer ko. Matindi ako manalangin. Pag ako nag-pray, talagang ang Panginoon, kumikilos, bumubukas yan ng pintuan ng biyaya. Sige, salamat, kapatid. Okay? Huwag ka na lang magsalita kung hindi mo magagawa. Bakit? Anong sinabi? Because don't let your mouth make you sin. Again, it is empty words. And don't defend yourself by telling the temple messenger that the promise you made was a mistake. Nagkamali ako Hindi pala yung taong dapat ipanalangin ko. Nagkamali ako. Na-distract ako. Ang dami na. Okay? Now, that would make God angry. And He might wipe out everything you have achieved. Ito ang danger. Ito lang prayer lang. Ganito kasensitibo ang Panginoon sa prayer. Pag tayo nag-pray, may nag-ask na prayer request, or tayo nangako sa tao na magpe-pray, that would make God angry if the promise you made at sinabi mo, nagkamali Naging busy ako, marami pala akong gagawa, wala akong time mag-pray. Anong ginagawa mo ngayon? Dinedepensahan mo yung sarili. Remember, in the judgment, in come judgment day, God will judge us on every careless word na sinabi sa atin. Nakalagay yan sa one of the slides dito kanina. Kaya, nagagalit ang Panginoon. Ano ba yung nakakatakot? Baka niya tanggalin lahat ng mga napagtagumpayan mo, pinaghirapan mo, mawala. Di ba? Talk is cheap Sabi sa Ecclesiastes, like daydreams and other useless activities, dapat matakot ka na lang sa Diyos. Kaya mga kapatid, mag-iingat tayo, lalo na tayo Christian. Pag tayo mga Christians, napakadali sa atin magsabi ng, I'll pray for you. Tsaka pinag-pray mo. Para lang matapos na siguro. Pag-pray na kita ngayon, Lord, biyaya, talang Jesus Christ. Amen. Thank you. Okay, claim it. Binigyan mo pa ng berhikulo. Para lang matapos na. Kasi dahil mong gagawin Ano kaya ang dating sa Lord nun? Para ka lang empty, yung symbols na nag-iingay. You know, when you pray, you are calling God. You are calling the attention of the Lord. And the Lord is busy. He is a busy God. He is exercising His authority in the whole world, in the whole universe. Pinapatakbo niya yung araw, yung buwan, pag-ikot ng mundo. The whole universe is under the authority of God. And so is the people. He is a busy God of serving. So God's time, yung oras ng Panginoon, napaka-precious no, napakahalaga. Hindi yung basta-bastang
Lord, penging oras mo, konti lang. Hindi ka naman busy, nakapagpapetik-petik ka lang naman dyan, nakaupo sa kaharian mo. Ayos pa tayo dyan, akong bahala dyan. You think that is what is happening in heaven? Of course, they are rejoicing and singing, but Jesus was a busy man when he was on earth. He woke up in the morning, prayed, knelt down, fellowship with his Father, thinking of what to do the next day. Loving people, healing people, curing people, sharing his love, inspecting what is happening to the whole world. And Jesus was very busy. So his time is very precious. Kaya napaka-importante na huwag natin babalibalain ang salitang ipagpe-pray kita, kapatid. Because, does God forgive anyone who breaks promises? Remember, pag nangako ka ng isang tao na, simple lang yan, ipagpe-pray kita, nangako ka sa tao, patatawarin kaya ng Panginoon yung tao na yun pagka hindi niya natupad yung pangako niya? Yes. God forgives those who break promises and repent. Okay? Nagsisi ka. Tinanggap mo na mali ka at sisikapin mo ng ulitin. If you have made an unwise promise that you cannot keep, confess and ask God for forgiveness. Basahin natin yung 1 John 1:9, nandun. Kaya kayo, magdala kayo ng Bible next time pag nandito. Para, ito, meron tayong verse, hindi ko minsan na ilalagay sa slide, pero this is concerning about when you promise somebody or you do not promise somebody or something you were not able, hindi mo natupad yung dapat mong ginawa or gawin, patatawarin ba ng Panginoon? Opo naman. Patatawarin tayo ng Panginoon lalo na pag nagsisi tayo sa ating ginawa. If you made the promise to someone else, sa ibang tao, hindi sa Diyos, ask the person's forgiveness as well. Next time, think twice before making a promise. So, pagka meron ka nakalimutan, ipagdasal, balikan mo yung tao. Pare, ano nga yung prayer request mo? Gusto kitang itapag-pray ngayon. Mas ma-appreciate pa ng tao yun eh. Kunyari ako, may hiningi akong prayer request sa inyo. Tapos, nakalimutan. Okay, kapatid, ipag-pray mo ako. Okay, alam ko, busy ka ngayon, isali mo ako sa panalangin mo. Kasi, yung ministry, sana mag-grow. Simple. Nakalimutan ng tao ipag-pray. Magagalak ako mag-text siya sa akin o mag-message. Messenger, Pastor, ano nga pala yung prayer request ninyo? Gusto kita ipag-pray ngayon. Ang Panginoon, mag-celebrate ang Panginoon sa langit kasi sineryoso mo that little gesture, yung ganung bagay na sinabi mo, kapatid, ano nga pala yung prayer request mo, hindi kita na ipag-pray nung isang araw. Naalala kita, nagbitaw ako ng salita, nangako ko yung pagpe-pray kita. Tungkol saan nga yun? Pag-pray kita ngayon. Anong gagawin ni Lord sa'yo? Well, He's gonna bless you. Isa pa yun. Talagang gagawa ng paraan ng Panginoon na buhusan ka ng kanyang biyaya. God will make a way for you and for the person that you're praying for. Prayer is a very, very powerful, sensitive, important. Kaya sensitibo kasi yun ang pinakasentro ng biyaya ng Panginoong grasya niya na ibinigay sa atin ng kapangyarihan niya. He gave us a portion of His authority by allowing us the privilege to pray. Naintindihan niyo ba yun? Binigyan tayo ng bahagi ng kapangyarihan ng Panginoon na inandog niya sa atin para ang ating panalangin ay may epekto, may authority yun, may bisa yun. Bahagi ng kanyang sarili ibinigay sa atin para tayo may authority mag-pray. Napakahalaga yun, hindi baliwala yun. Parang binibigyan ka ng taong mataas sa gobyerno ng seal of approval or authority na pwede mong dalhin itong kapangyarihan ng kung sino yung nasa gobyerno, yung tao na yon o yung hari na respetuhin ka rin ng mga tao. You are representing God, and when you are given that authority to pray, ambassador tayo ng Diyos. Kaya ano yung ibig sabihin yon? A promise is a serious guarantee that someone will do something.
Nangako ka, I will pray for you. Pangako yun. So yung pangako mo na manalangin sa tao ay seryosong garantiya yon na gagawin mo yung bagay na yon. Kasi yung tao aasa doon sa panalangin mo. Pinag-pray ako ni kapatid. Di aasahan niya, Lord, salamat sa panalangin ni kapatid. Tinatanggap ko na po yung biyaya at grasya. Amen. It is a secret commitment before God. And men, the honor and reputation of the person depend on the fulfillment of the promise. Can you imagine na nalangin ka sa tao, tapos nangyari, sinagot ni Lord yung prayer? Di ba ligaya yun? Celebration. Praise the Lord. Nagbago yung buhay. Ang daming talagang sa mabuting paraan na apektuhan yung tao in a good way. It delivered a lot of blessings because honor and reputation of the person depend on the fulfillment of the promise. Natupad yung pangako, pinag-pray mo, narinig ng Diyos, binigay. Hindi ba yun ang gusto natin? So seryosohin natin. That's why when someone doesn't keep a promise, they lose people's reputation and trust. Siyempre, wala, bolero. Salita, puro pangako ka. Ayoko nang maniwala sa'yo. Una-una nakaka-discourage. Pastor, pag-pray na ako. Hindi ko na pag-pray. Sinabi ko, oo. Then siyempre yung tao aasa, wala nangyari. Lalong dumaib yung buhay. Dahil gusto akong turuan ng leksyon. Halimbawa ako, gusto turuan ng leksyon. Pastor, puro ko pray. Hindi ka naman nangako sa tao ngayon. No? So yung tao ngayon na humingi ng prayer request sa akin, lalong sumama yung sitwasyon. Eh di wala nang maniniwala sa akin. So sabi nga, Pastor, ayoko nang mag-pray sa'yo. Wala na. Tapos na yung ministeryo, patay ako sa Panginoon. Delikado. Takot. Yes. Nakakatakot talaga. A promise is a special and important statement. It should not be made from nothing. Hindi dapat na pagbibitaw tayo ng salita prayer. Kasi Lord, para mo ganito, akong bahala. Kausapin ko yung Diyos. Makikiusap ako sa Panginoon, gumawa ng paraan para sa iyo. Yun ang prayer eh. Akong bahala. Ako lalapit sa Panginoon para sa iyo. Bigyan ka ng awa. Asahan mo. Kikilos ang Panginoon. Eto, magpe-pray ako sa iyo. You are giving a guarantee, assurance to the person. You are lifting yung pag-asa ng tao, inaangat mo dahil alam niya, salamat kapatid, lalapit ako sa Panginoon. Para mong sinabing sa isang tao, ako kunyari, weak ang faith ko. Wala akong kilala sa gobyerno. Yung isang taong ito, talagang dikit kay mayor, kay congressman, kay governor, lahat. Dinilapitan ko. Sabi niya ngayon, akong bahala kay governor, akong bahala sa boss. Akong bahala, wala akong intindihin kay bossing. Tapos nakalimutan. Wala nangyari. Discourage ka. May nangyari, kumilos. Ang galing, salamat sa prayer mo. Yung tao na nagde-deliver ng prayer din, nabe-bless ni Lord pag may nangyari. Kaya yung inaasahan natin, Lord, I prayed for the person. Huwag mo naman biguin, Lord, para pati ako maiangat. Maiangat din yung aking nararamdaman tungkol sa inyo. That's why it should not be made from nothing ang mga pangako. And promises can either make or break a person. Totoo. It can encourage or discourage. Pwede. It can even change the course and direction of someone. People depend on promises and make major disagreements and quarrels that happen because of broken promises. And that leads to sin. Nangako ka, hindi mo ginawa. Nag-promise ka. Kesa nangako ka sa prayer, nangako kang tumulong, umaasa yung tao sa binitawan mong salita at pangako. Dahil doon, nagdesisyon siya na, hindi na ako kailangan mag-alala, antay na lang natin si kapatid kasi nangako siya sa atin na huwag na tayo mag-alala, siya daw ang bahala. At so walang nangyari. O di nagbigo. Kaya napakadelikado niyan. So, in closing, let us learn to apply Ephesians 4:29. Ano yung Ephesians 4:29 sinasabi? Do not let unwholesome talk come out of your mouth, but only those that are helpful in building others up according to their needs, so that those who hear will benefit. Hindi ba napakasarap pakinggan ang pangako ng tao?
promise, huwag kang mag-alala kapatid. Akong bahala sa'yo. Anak, akong bahala sa'yo. Daddy, Mami, okay lang yan. Nandito ako. Relax ka lang. Kami ang gagawa ng paraan. Di ba? Napakaganda ng salita na yun. Napaka-tamis pakinggan. Tapos paghahawakan natin yun. Tapos yung ating puso talagang sadyang binuksan natin, Panginoon, narinig niyo yung pangako ninyo na hinihingi ko para sa taong ito. At kumilos ka. At kumilos yung Panginoon, may nangyari. Hindi ba lahat nagagalak? The whole name of God is glorified. That's why unwholesome talk, empty words, false promises, salitang walaan, dinala ng hangin. Di ba? May kausap ka, hindi pa nakakarating yung salita at yung boses sa tao, hinihip na ng hangin. Anong sabi po, Pastor, na hindi ko na marinig? Ano ba sabi ko? Hindi ko alam. Ayun na. Lalaki na ng problema natin. So, as we close, be careful the way we use our words. Our ability to talk, totoo ito, and communicate is a gift to us from God by His grace. Totoo, ang ating ability para tayo makipag-communicate, nakakapagsalita, nakakapag-pray, lahat itong bagay na to, regalo yan, grasya ng Diyos sa atin, para bahagi natin ang pagmamahal ng Panginoon at kapangyarihan ng Panginoon dun sa tao na yon. So let our speech be filled with love, grace, blessings, and peace. Christians should use words as a way to raise a person for their benefit and for the glory of God. Ilang beses tayo talagang yung ating salita na galing sa puso natin, out of the abundance of our heart, the mouth will speak. Ilang beses yun, dapat naka-timbre na yun sa isip at puso natin na yung ating salita, gagamitin natin yan sa mga kapatiran natin para maiangat sa benepisyo nila, para maiangat natin, mabigyan natin ng pagmamahal, grasya, kapayapaan, assurance yun na galing sa Panginoon para all for the glory of God, sa kapurihan. Kaya mga kapatid, bago tayo magbitaw ng salita, bago tayo mag-encourage, intention natin mag-encourage. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Nandyan ang Diyos, may Diyos. Tutulungan ka ng Panginoon. That is already prayer. Pinapaasa mo. A prayer is something that you are making a person. Pinapahawak mo ang pangako ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon sa Kanya. Yun ang paghahawakan niya. Yun ang prayer. Paghawakan mo itong salita ng Panginoon at pangako niya sa'yo. Ayon sa berhikulong ganito, mangyayari yan. Yun ang prayer. Tapos yung puso mo umiiyak, Lord, please, sige na, kumilos ka sa taong ito. And God will so be delighted, magagalak siya, na magkakaroon kayo ng communication. Maaring matagalan ng sagot ng Panginoon. Bahala na ang Diyos doon. Kailan niya sasagutin, paano niya sasagutin, ano yung proseso para sagutin yung panalangin. Pero ikaw na nangako manalangin, ikaw na doon ay automatic na bless ka na ni Lord. Kasi nung nangako ka, ipag-pray kita. Pero hindi mo pinag-pray, akong bahala sa Diyos, gawin niya yung gusto mo. Kukonvinsihin, Lord ha, huwag mo kong hindian. Mahirap naman yun. Para mo nang kinukuha ng kapangyarihan ng Diyos. Yan mo, akong bahala sa Panginoon. Hindi yun nakakahindi sa akin eh. Pag ako ang lumapit sa Panginoon, lagi oo yun. Ako pa. Iba na yun. Nakakatakot, huwag tayong ganun mag-pray. Di ba? Sikapin natin na, Lord, narinig mo aking panalangin. Humble yourselves to the Lord in prayer. Magpakumbaba tayo sa ating panalangin sa Panginoon. Kaya nga, dapat, Lord, bigyan mo kami ng salita na galing sa inyong pagmamahal, sa inyong gentleness, mahinahon, at kindness, and most of all, your love. Kaya, mga kapatid, may God bless your speech and may God bless us all through the words that we say. And I want to close in prayer that, Lord, season us, Lord, with the words na gusto niyo lang ibitawan namin sa tao. Na pag nangako kaming mananalangin kami, turuan niyo kaming tuparin yung pangako na yun. At huwag nang pahabaan pa o patagalan ng panahon. At yung oras, tumatakbo. Yung salita namin, pag nabitawan, mahirap nang gawin. Mahirap nang burahin. Kaya turuan niyo rin kami, Lord, mag-ingat sa paggamit ng inyong napakalaking pangalan at
napakabangong pangalan, napakahalaga, napakalinis, napakabanal na pangalan. Kaya Lord, yung prayer, kabanalan ng panalangin sa inyo, Lord, dapat purihin na. At purihin ang aming puso na kami po ay binigyan nyo ng pagkakataon, binigyan nyo kami ng authority ninyo na makapagsalita in your behalf, because prayer is talking in your behalf. So Lord, bless our speech, bless our hearts, our minds, na seryosohin po namin ang bawat salita na pag sinabing, kapatid, I will pray for you. Turuan niyo kami po, Panginoon, bigyan ng halaga yung mga napakasensitibong bitaw na salita na ako'y mananalangin sa inyo. Kasi po, pwede po kaming makasakit sa tao. Baka pag na mabigo namin ang aming mga salita na binibitawan. At hindi po yun ay nakakapagpuri ng pangalan ninyo. Nakakapagpuri po ng pangalan ninyo na kami po ay laging umaasa sa inyong kapangyarihan pag kami po ay lumalapit sa pamamagitan ng aming salita na galing sa puso namin at kalooban namin, kasi kayo lang po ang wala na pong ibang malalapitan na may garantiya makakilos ng malaya sa aming buhay at sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. May you bless everyone with our speech, our words from our hearts, and your authority alone, Lord, can approve the things we say, the prayers that we give. You are the approval of our faith. In Jesus Christ, may God bless you all. Hallelujah.